Sobrang pagod ko nga kahapon eh, hindi ko na nga na-plancha tong mga uniform ni Nat. Gabi pa nga lang sana ipa-planchahin ko na nga to. Sabi ko nga hihiga lang ako saglit tapos mamamalansya na nga ako, bes. Ang kaso ayun, dire-diretso nga yung aking tulog. Kaya naman ngayon, maaga ako gumising para nga planchahin to. Isang set nga lang muna ipa-planchahin ko tapos mamaya ko na nga lang to itutuloy kapag ka nga nakapasok na si Nat. Padali rin kasi yung trabaho ko nang dahil nga dito. Kinagandahan nga dito sa steaming iron ng Dirma, abay hindi mo na nga kailangan gumamit ng pakabayo o kaya pwede mo siyang planchahin na kahit nakahanger nga lang dyan. Kahit nga nakahang lang yan or nakasabit sa pintuan, ay nako matatanggal nga yung mga lukot-lukot na yan. Tapos kung planchahin yung blouse, ito namang palda ang paplansyahin ko. Bali dito ay saglit na saglit ko nga lang siya papasadahan kasi nga hindi naman to masyadong lukot. Sinabay ko na nga rin planchahin yung necktie dito para nga mamaya wala na akong gagawin. Pagkatapos na to, ayun, inilabas ko na nga rin ibinabad kong isda kagabi. 2 pirasong bangus to at pinaboneless ko na nga din siya. Bali dito, binabad ko nga lang to sa suka, paminta at garlic. Medyo maaga pa nga kaya ayan makakapagluto na nga rin ako ng tanghalian namin para mamaya din pag uwi ko wala na nga ako masyadong gagawin kung hindi nga magtupi na nga lang nung aming damit. At syempre, isa na rin dito bago nga pumasok si Nat sa eskwelahan, ayan pinapakain ko talaga siya lalo na nga ang kanin. Mas mainam nga yun best bago nga pumasok sa may eskwelahan talaga namang pinipilit ko kumain ng kanin. Hindi kasi nakakain si Nat dito ay nako asahan nyo yung baon niya abay hindi nga abot ng recess. Kaya ayon ang ending pagdating dito sa bahay ay Diyos ko gutom na gutom na. Pagkain lang talaga kasi pinababaon ko sa kanya at hindi nga ako nagpapabaon ng extra pera sa kanya kasi mahirap na baka mamaya masanay sa pera ay naku Diyos ko wala akong maibigay. Bibigay lang ako ng pera sa kanya pagka sinabi nga niya na may bibilin siya or may gusto siyang bilhin dun sa may kantin pero yung saktong-sakto nga lang bes. Ganitong luto nga pala sa daing yung gusto namin bes ayan yung papunta na sa sunog charot. Masarap kasi yan bes kapag ka nga malutong tapos isasawsaw mo sa suka ay grabe heaven na naman. Tapos yung taba-taba nga ng bangus ay nako Diyos ko mag-aagawan nga kayo kapag ka ganito ang pagkaluto. Siyempre kapag ka may pritong isda abay eto ang hindi mawawala sa amin ang talong abay lalong-lalo na nga sa akin. Nako, buti na nga lang, bago nga umuwi si Mabi, sabi ko nga sa kanya, dumaan nga muna siya sa Telepapa para nga makabili ng talong. Tinatanong nga niya sa akin kung ayun nga lang daw bibilin, baka kasi mamaya kapag andito na siya sa bahay, ay may uutos na naman ako. Eka ko nga sa kanya, yun nga lang yung bibili niya at sabi ko, meron nga ako isda dito kagabi at yun nga kako yung ulam namin ngayon. Tapos eto, dinamihan ko na nga rin yung talong kasi alam ko, aagawan nga ako ni Mabi dito. Bet niya kasi mga ganitong luto nga lang sa talong, yung ipipirito. Yung isasawsaw nga sa may suka, kung hindi nga suka, ay nako, toyo man si bes, napakasarap kahit yun nga lang at kahit wala ng isdang kasama. So eto, pagkatapos ko nga magluto, inaya ko na nga rin sila mama at Mabi na kumain na nga rin para nga kako dire-diretso na rin si Mabi sa pagtulog. Tapos kami naman ni Nat makagayak na rin para nga makapasok at mahiyatid ko na. Kakataon nga ito, ayan namimili na nga ako bes. Diyos ko, uunahan pa ako ni Mabi dito sa Metian kaya ayan pipiliin ko na nga lahat. Tapos sa sausawan naman, eto gumawa nga lang ako ng toyo mansi tapos yung chili garlic nga ni Mabi. Abay syempre hindi nga mawawala yun bes. O siya, bye-bye.